Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers. Marami ito, pero ang pinasagutan lang niya itong number 48. Pero sagutan lang din natin itong 1, 2, 3, 4 at include natin yung pang 48. Let's read number 1. Write this ratio in its simplest form. Ang nasa given 3 decimeter is to 20 centimeter. Importanteng pareho ang apelyido. 1 decimeter ay equivalent siya sa 10 centimeter. Para ma-convert natin itong 3 decimeter, i-multiply natin yan in such a way na ma-cancel si decimeter. Therefore, i-multiply natin siya. Bali, ito ay i-fraction like natin in such a way na ma-cancel si decimeter. So, therefore, nasa baba yan siya at nasa taas si centimeter. Isang decimeter ay equivalent siya sa 10 centimeter. So, pwede na natin yang i-cancel. Centimeter na ang natitira dyan. 3 times 10, this is 30. Therefore, this is 30 centimeter is to 20 centimeter. I-ratio natin yan. So, paano mag-ratio? Hanapan ng greatest common factor which is 10. Or, i-erase mo lang yung 0. So, this is 3 is to 2, which is nasa letter C. Otherwise, 30 divided by 10, this is 3. 20 divided by 10, and this is 2. Kaya yan na yung sagot. Dapat pareho yung apelyido. Centimeter pareho or decimeter parehong decimeter. Next, number 2. What is the range of the following? Ano ibig sabihin ng range? Highest sa number na ito minus yung lowest sa number na yan. Or yung maximum value minus minimum value. Yung max dito ay ilan ba? 90. Tapos yung minimum dito ilan? We have 70. So, 90 minus 70, this is 20. Wala sa choices. Ito yung sagot, 20. Next. Pero anyway, itong 20 siguro sa mga ilalagyan na lang natin to siguro ng letter E. Gawin natin 20, ganun. How many thousand are there in 1 million? 1,000. Nasaan na yung 1,000? Yan. Pero isulat lang natin. Ito yung 1 million. Ito yung 1,000. So, ilang 1,000 ba si 1 million? 1,000. Otherwise, ang tanong lang naman sa number 3 ay pareho lang sa 1 million divided by 1,000. So, i-cancel natin yung 3 0 sa taas, 3 0 sa baba. So, this is 1,000. Number 4. Which of the following is the numerical form of 20,000, 20,000, 20? So, 20,000, 20. Nasaan yan siya? Letter C. Next, so ito na yung tanong mismo sa nag-send sa ating, itong mismong tanong ba? I mean itong galing sa isa sa ating mga followers. In a playground for kindergarten kids, 18 children are riding tricycle or bicycles. If there are 43 wheels in all, how many tricycles are there? Let T para sa mga tricycles or number of tricycles. B para sa number of bicycles. Ang itot ay bali total natin to kasi
ang nandito sa given 18 children are riding tricycles or bicycles. So, isa-isa sila. Therefore, ang total dito ay 18. Now, dun tayo sa mga number of wheels. Si tricycle, mayroon yan 3. So, let T para sa number of tricycles, then yan ay may 3 wheels. So, therefore, 3 times T. And then, sa bicycle, mayroon yang 2. So, 2 times B. Yung mga number of bicycles. Ang total na mga wheels ay 43. Again, kung alam na natin kung ilang number yung mga tricycles at ilang number yung bicycles, kung i-multiply natin sa 3 para sa mga wheels ba? So, at saka yung bicycle i-multiply natin ng 2, ang total daw ay 43. So, therefore, ito na yung pangalawang equation natin. So, this is equation number 2. And this one ay equation number 1. Ngayon, pipili lang tayo kung saan dyan ang parang i-cancel out natin. Kasi lahat ng isa sa equation dyan ay i-multiply natin yung buong equation. So, ito yung i-multiply natin ng 2. Negative 2. Bakit negative 2, ma'am? Pwede rin positive 2. Pero pwede ring negative 2 para i-add na lang natin yung buong equation. Bakit si letter B ang napili nating i-cancel out para letter T na lang ang matitira? Kasi yung tanong naman dito, how many tricycles are there? Para doon na tayo sa number of tricycles. Yung buong equation na ito ay multiply natin ng negative 2. Negative 2 times T, this is negative 2T. Negative 2 times B, this is negative 2B. Negative 2 times 18, this is negative 36. So ngayon, i-add natin yan siya. 3T plus negative 2T, T na lang or 1T. Pwede namang hindi na natin yan isulat. Positive 2B plus negative 2B. 0 na yan siya. Cancel na natin yan. Yung equal sign. 43 plus negative 36. Pariha lang yan sa 43 minus 36, which is equal to 7. Therefore, yung T ay equal sa 7. Sa tanong na, if there are 43 wheels in all, how many tricycles are there? Ang tricycle daw, di ba, let T para sa number of tricycles, 7. Kaya ang sagot dito ay letter C. So ito na yung tinatawag nating linear equations. Sa ating private group, meron tayong special session na purong-puro lang na mga linear equation. So, meron tayong special session ito para maintindihan nyo kung paano ba sagutan kapag mga ganito na. At meron pa namang kahalintulad nito sa mismong civil service exam. Kahit yung mga NAPOLCOM, hindi yan nawawalan yung mga numerical reasoning. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.